Ano-ano nga bang mga OLA yung mga na-revoke na pero nakabalik ulit dito sa SEC, dito sa Recorded Online Lending Platform ng website nila na nasa list. Okay, no? Medyo may mga ilan-ilan na talagang na-revoke after past few years. Hindi lang si Mocha, no? Pag-uusapan natin dito. So, kung gusto niyo malaman kung ano yung mga OLA na na-revoke na at nakabalik sa SEC, panoorin po ninyo ang buong video at tatalakayin natin dito yan. Pero bago ang lahat, maglalambing po muna ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. At kung nakatulong sa inyo ang video ito, ay malaking tulong din po sa aking mga social media ang pag-like, pag-share, at i-hit nyo po yung notification bell para updated po kayo sa mga videos na ginagawa natin dito about sa usapang online lending apps. Disclaimer, hindi po ako nang hihikayat na mangutang kayo sa OLA. Okay? Hindi po ako OLA promoter, hindi po ako sponsor, hindi po ako OLA agent. Ako po sumusubok din pong mag-apply para silipin o i-review yung mga online loan apps para sa kung ano yung kanilang proseso ng pagpapautang at yung kanilang proseso ng paniningil para magkaroon kayo ng tamang expectations at info na meron kayong tamang gabay o guidance sa kanilang mga operations. Okay? Niulit ko, hindi ko po kayo hinihikayat mangutang dito. Ako po, nagre-review lamang po at sumisilip lamang ng kanilang sistema. Then, unahin natin si Mocha na nakabalik talaga. Ito nga, no? Ulitin ko ha, this year lang, January 2025. Kasi na-revoke siya last year, noong April, okay? Lifted na nga po ang kanilang revocation. Kaya nga nabanggit na ni Kikay Bautista yung about sa revocation order tapos nakakabalik sa SEC. Okay naman yan. At least na iparating sa Senado yung hinaing na ganitong klase ng mga senaryo dito sa mga online loan na nare-revoke pero nakakabalik sa SEC. Ulitin ko nga pala, no? Hindi ko po alam kung ano yung proseso ng pamamaraan nila, kung bakit nakakabalik o kung ano man yung dahilan kung bakit pinababalik ng SEC yung mga nare-revoke. Wala tayong alam dyan, wala tayong naiintindihan. Tanging si SEC lamang po ang nakakaalam dyan. At dapat nga sila yung magsabi kung ano yung dahilan nila kung bakit nakakabalik. So, simulan natin yung mga na-revoke na OLA this past few years pero nakabalik na sa SEC. Then ito, unahin natin si Fastcoin Lending. Ito po galing po ito sa Inquirer.net. Hindi po ito yung source na kung saan lang napupulot ng ibang mga nagbibigay ng info. Yung sa nasa comment section. Ito po talagang legit na nasa Inquirer.net galing sa SEC ito. SEC cancels license of Fastcoin Lending 3 years ago. So it means kung 2025 po ngayon, 2022 na-revoke yung Fastcoin Lending. Ano po ba yung mga OLA ng Fastcoin Lending? Okay? So, silipin natin yung mga OLA niya dito sa ating screenshot. Okay? Silipin natin yung OLA ng Fastcoin. So, ito siya. Mali na pindot. sorry naman. Fastcoin Lending Corporation, Coco Peso, Cashguard, and Cashcow. Okay? Malinaw? Yan po Coco Peso, Cashguard, at Cashcow. Na-revoke po yan 3 years ago but now they are operating at nasa list po ulit ng SEC List of Recorded Online Lending Platform. Okay, na-revoke yan. Sa ano bang dahilan? Meron yata silang hindi na i-provide na disclosure requirements para do sa advertising ng kanilang mga OLA na meron silang nag-ooperate na wala do sa list. Okay, yun lang po yung nabasa ko. And then, sundan natin ng isa pang OLA na na-revoke din noon pa. Matagal na rin itong na-revoke. Ito naman po galing sa Manila Bulletin. Ito po yung sabi niya ng SEC shuts down Fcash Global Lending. So ano ba yung Fcash Global Lending? Siya po si Fastcash, Fastcash VIP, tsaka yung nawala tuloy. Yung isang basta yung mga Fastcash mga kadyani. No? Ito, wala na naman. Si Fastcash VIP, tsaka Fastcash Loan, tsaka si Fcash. Okay, yan po. Wala bigla Okay, so yun po, na-revoke na rin po yan 2020, year 2020. Then, afterwards, nakabalik din sila. Nung huling nag-apply ako ng mga online loan na 2022, nakita ko na siya na registered po siya. Maaaring hindi natin naiintindihan kasi ito ngayon gusto kong iparating sa SEC, no? Sana binibigyan nila ng talagang malinaw na disclosure kung bakit nakakabalik.
Na lalo na yung mga ganitong klase ng mga OLA na na-revoke dahil sa unfair debt collection practices. Ano po yung dahilan kung bakit na-revoke yung Fcash Global Lending. No? Di ba? Katulad ni Mocha, saan ba siya na-revoke? Dahil sa Truth in Lending Act. Yung hindi pagbibigay ng tamang informasyon sa mga borrower at yung unfair debt collection practices. Yung dalawang yun ang dahilan kung bakit sila na-revoke. At ngayon, nakabalik sila, katulad niyan, di ba? Kaya medyo maging maingat kayo. Alamin nyo muna, no? Aralin nyo muna bago kayo mag-apply ng mga loan sa mga nabanggit ko. Tulad nitong si Fastcash, nawawala po siya sa Play Store. I don't know what happened to that app. Nakikita ko lang siya sa ibang app store. Dito sa Palm Store, dito sa aking ginagamit na phone tong itel, nakikita ko siya. Tsaka dito sa Vivo, paminsan-minsan nawawala, paminsan-minsan nandyan. Pero dyan ko siya madalas makita. Then sa website, nakikita ko rin po siya. So, yung mga ganyang mga bagay, no, medyo questionable talaga sa akin, yung mga OLA na nare-rebook, tapos nakakabalik sa SEC. Meron pa nga dyan eh. If I remember, no, idagdag ko to, no, si U-Peso, nabanggit to ni Sir Winston Casio do sa isang interview na nagawa ko rin naman ng video na nabanggit ko yata na rebook din siya. Tapos nung sinilip ko dito sa list ng recorded online lending platform, nandito rin siya, si U-Peso. Ito nga, oh. Ayan, no. Diba? At ang OLA niya is yung Peso Q. Pero nabanggit naman ni Sir Winston na kasama yan sa mga rebook. So, bahala na kayo mag-isip kasi ayoko magsalita ng mga bagay na wala naman ako sapat na ebidensya sa mga bagay-bagay na hindi naman saklaw ng aking ng aking kaalaman. Dapat sa mga ganito, total government agencies ang SEC, dapat dinidisclose nila in public yung dahilan kung bakit nakakabalik. Kung nag-apila ba yung mga yan, kung ano ba yung dahilan na nagbigay ba sila ng kanilang yung nagko-comply sila doon sa mga problema. Paano yung katulad ng mga may unfair debt collection practices? Ito lang po yung gusto ko linawin. No? Kasi yung unfair debt collection practices, yun yung mga paglabag doon sa mga hindi dapat gawin. Like the pamamahiya, the pananakot, pagbabanta, di ba? Mostly ngayon, nakikita ko, ang dami ngayon mga OLA nagpo-post doon sa mga borrower na hindi nakakapagbayad. Ang dami ko ngayon nakikita. Next video, gagawin ko yan ng update. Sunod-sunod na naman po yung mga pagpo-post nila. Ito, nakaraan lang. Tapos pati yung mga OLA agent na nagtatago sa mga dami accounts, ang dami, di ba? Tapos ngayon, makakabalik pa dahil sa unfair debt collection practices. Di ba dapat mas higpitan natin? Tulad niya, may moratorium. Tama naman, hindi na madagdagan yung mga OLA. At yung mga kadalasang nakikita natin sa mga Play Store ay yung mga OLA na mga fly-by-night o yung mga nagpalit lang ng pangalan pero nakaregister doon sa OLA pero wala naman doon sa list of recorded online lending platform. Yung lending nga doon pero yung operation doon sa Play Store wala yung kanilang apps, okay? So sana maging malinaw sa atin, no? Sana linawin ng SEC. Kaya kung ano man yung gusto nyong isipin, it's up to you. Kung ano man yung nasa isip nyo na pwede nating itanong. Kung mas maganda nga, magkaroon sila ng tawag doon, advisory. Ito nakabalik. Ito yung dahilan. Ganun, di ba? Para malinaw lang. Yun lang po yung katanungan ko sa SEC. So sana nakatulong ang video ito. Muli, maglalambing ako sa inyo na pakipollow po ang aking Facebook at ang aking YouTube. Marami pong salamat sa uulitin.